Nagrereklamo na nga ang ilang solo parents sa Pasig matapos hindi makatanggap ng allowance at iba pang benefits. Ang ibang LGU hindi pa raw natatanggap ang pondo para matulungan ng solo parents sa kanilang lugar. Narito ang report. Hindi maikakaila ang hirap na dinaranas ng mga solo parent para itaguyod ang kanilang mga anak. Isa sa kanila si Jenicel sa halos 17 milyong solo parents sa Pilipinas. Mag-isa niyang iginagapang ang pang-araw-araw ng 4 niyang anak sa pamamagitan ng pagtitinda. Sa hirap ng buhay, aminado siyang hindi niya naibibigay ang lahat ng pangangailangan nila. Kinailangan din huminto ng panganay mo munang anak? Sa ngayon po, hindi na po siya nakapag-college. Pinakamalaking challenge kasi pa-college na po yung mga anak ko eh. So talagang ang hirap kasi habang lumalaki sila, mas lumalaki po yung gastusin sa araw-araw, sa baon nila, especially pag nag-college sila, sa tuition fee po nila. Hindi sana ganun kabigat ang pasanin ni Jenicel bilang solo parent kung nakakatanggap siya ng benepisyo mula sa Expanded Solo Parent Welfare Act. Sa nasabing batas, entitled ang mga solo parent na makatanggap ng 1,000 pesos na monthly subsidy mula sa gobyerno simula pa noong Nobyembre ng taong 2022. Pero mula 2023, hindi nabiyayaan si Jenicel ng pondo ng Pasig City Local Government. Ano ang apela mo sa LGU, Pasig LGU? Malaking tulong po para sa aming solo parent yun. Hindi naman po kasi yun napupulot eh. Parang hindi naman po sana. Pero syempre kami po, we're looking forward dun sa right po na pwedeng makuha po talaga na para po talaga sa amin. Na sana po, as soon as possible is may implement na po yung expanded solo parent ako na yun. Paniniguro naman ng lokal na pamahalaan ng Pasig, sinisimulan na nila ang pag-aasikaso sa mga benepisyo at target nila itong maipamahagi sa susunod na buwan. Though ang Pasig ay meron ng ordinansa to really implement the Expanded Solo Parent Welfare Act, kailangan pa namin i-validate ang mga solo parents who will be really the beneficiaries of the 1,000 grant per month. Kasi in the law, the provision of the law, hindi ibig sabihin na ang lahat ng solo parents ay makatanggap ng subsidy. Ayon sa batas, yung indigent solo parents lang. Aminado ang DILG, marami pa ring LGU na walang pondo para matulungan ang mga solo parent. Maraming LGUs ang may challenge in terms of financial resources. Kaya gustuhin man nila magbigay ng assistance, ay nahihirapan sila dahil marami rin silang mga priorities sa kanilang mga local government units. Sa panig ng DILG, nakasad kasi sa batas yan eh. So kinakailangan yung ating LGUs ay tumalima o sumunod sa batas. Gawan nila ng paraan nang sa ganun ay makapag-comply sila doon sa sinasabi ng batas. Umaasa pa rin si Jenicel na balang araw makakatanggap din siya ng tulong at suporta galing sa gobyerno. Yun naman kasi talaga ang nasa batas. Pero sa ngayon, hanggat walang aksyon mula sa kinauukulan, mananatiling nagdurusa sa laylayan ang mga solo parent na katulad niya. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.